kuya, tumigil na kayo. Awat ni Jay sa dalawa habang nagsusuntukan ito. Pero parang mga bingi sila at hindi siya pinakinggan. Dali-dali niyang tinawagan si Gian para matigil ang dalawa. Alam niya kasi na kay Gian lang makikinig si Elton, habang sa Elmo naman ay sa Mommy Shira nila. Ilang sandali pa ay dumating si Gian kasamang ilang bodyguard nito. Galit itong napatingin sa dalawang anak niya dahil sa itsura nila. Anong pumasok sa utak niyo at nagsuntukan kayo? Galit na tanong niya sa dalawa. Hindi kumibo si Elton at ganun din si Elmo. Pero masama nitong tinignan si Elton. Elmo? Tanong ni Gian kaya napakamot si Elmo sa kanyang noo. Pinuntahan ko lang naman ang dating sekretary ni Ali, Dad. Napakunot ang noo ni Gian dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. At bakit mo siya pinuntahan? Anong pumasok sa utak mo? Kasi sinabi sa akin ni Jay. Ba't ako kuya? Masamang tinignan ni Elmo si Jay, kaya agad itong nagyuko. Huwag ka nang pumunta doon, Elmo. Tumango si Elmo kay Gian at agad na itong lumabas. Masyado tong busy para kausapin pa ng matagal ang mga anak niya. Isa pa, malalaki ng mga to, kaya alam na nilang ginagawa nila. Bakit mo siya dinala doon? Hindi ba sabi ko na sa'yo, nalayuan mo siya? Hindi ka ba nakakaintindi, Jay? At dinala mo pang gunggong na ito. Hindi ako gunggong. Malakas sa sigaw ni Elmo. Kung hindi ka gunggong, hindi sana nakalayas ang asawa mo. At hindi ka sana mababaliw. Tama na po kuya. Inaamin ko, ako na talagang mali. Kaya wag na kayong mag-away. Baka kasi si Mami Shira nang pumunta dito, wika ni Jay. Kaya tumahimik ang dalawa. Bakit ba ganyan ka na lang kung makareact sa babaeng yun? Isa pa, hindi ka ba natatakot dun? Tanong ni Elmo kay Elton. Hindi ako katulad mo, inis na wika ni Elton. Pwede bang umalis na kayong dalawa? Muling wika nito kaya napatingin sa kanya sa Elmo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ko tinutulungan sa paghahanap kay Kate. Bakit ba ako pinapahanap mo sa kanya? Ano bang silbi ng mga tauhan mo? Hindi nga nila mahanap, kaya tulungan mo ko. Napahawak si Elton sa ulo niya. Dahil alam niya na hindi talaga aalis si Elmo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Sige na, ako nang bahala. Mabilis na tumayo si Elmo habang malawak tong ngumiti. Talaga bro? Tuwang tanong nito sa kanya habang tumango siya dito. At pwede ba, wag mo na ulit puntahan si Hana. Napakunot ang noo ni Elmo dahil sa sinabi ni Elton sa kanya. Hana? Sino yun? Hindi naman Hana ang pangalan ng pinuntahan namin. Manahimik ka, isa ka pa. Sinabihan na kitang layuan mo siya. Napakamot si Jay sa ulo niya nang sigawan siya ni Elton. Sa tingin mo bro, babalik pa kami dun? Baka nga kung hindi pa kami nakatakbo ng mabilis, mataga na kami ng matanda na yun. Wika ni Jay, kaya natahimik si Elton. Hindi muna umuwi si Elmo sa kanila dahil hinintay niya ang tawag ni Elton. Hindi rin siya makapag-concentrate sa kanyang trabaho dahil iniisip niya si Kate. Ang laki ko talagang tanga! Malakas na sigaw niya. Nang makitang tumunog ang phone niya ay kaagad niya itong sinagot. Anong balita bro? Pumunta ka dito sa office ko. Wika ni Elton at agad na pinatay ang kabilang linya. Dali-dali na tumayo si Elmo at agad na tinungo ang pisina ng kakambal niya. Nang makapasok siya sa office nito ay agad nagkasalubong ang mga mata nila ni Kate. Saan ka galing? Tanong niya dito habang masama siyang tinignan ni Kate. Bakit mo pa ako hinahanap? Asik nito sa kanya. Pwede ba, dalhin mo siya sa opisina mo at doon kayo mag-usap? Wika ni Elton, kaya agad na hinawakan ni Elmo si Kate. Akala ko ba ayaw mo ko makita dahil aswang ako? Galit na tanong ni Kate sa kanya. Sino nagsabi nun? Sa ganda mong yan, magiging aswang ka? Natatawang sagot ni Elmo sa kanya. Baliw ka nga talaga, iling na wika ni Kate sa kanya. Tsk. Hindi ko talaga akalain na matalino ka dahil naisahan mo ko. Sinabi ko na sa'yo Elmo, hindi ako bobo at hindi ako katulad mo. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa sinabi ni Kate sa kanya. Pwede ba na wag na tayong mag-away? Mahina na wika ni Elmo sa kanya, kaya napakunot ang noon ni Kate.
Ano na naman bang binabalak mo at bumait ka? Natatawa na wika ni Kate sa kanya. Kilala na kasi niya si Elmo at alam na niya ang mga galawan nito. Masama ba talagang tingin mo sa akin? Hindi mo ba alam na mabait din ako? Ewan ko sa'yo, Elmo. Irap na wika ni Kate at umupo ito sa sofa. Napatitig naman si Elmo sa kanya. Naisip niya na hindi naman talaga nakakatakot si Kate. Pero ang hindi niya maintindihan kung saan ito pumupunta sa tuwing nawawala ito. Ngayon lang din niya napatunayan na hindi aswang si Kate dahil hindi ito nababahuan sa nilagay niyang bawang sa sofa. Saan ka pala galing? Saan ka rin nahanap ni Elton? Naghahanap ako ng lalaking totoong magmamahal sa akin. Napakuyom si Elmo sa kamao niya dahil sa sagot ni Kate sa kanya. Alam mong malabo mo yung mahanap, hindi ba? Lalo na't ako ang asawa mo. Natawa si Kate sa sinabi ni Elmo sa kanya. Asawa? Laruan, Elmo, at hindi asawa. Ganun ka rin naman sa akin, hindi ba? Ginawa mo rin akong laruan mo. Alam mo bang muntik na akong mabaliw dahil sa ginawa mo? Bakit muntik lang? Dapat nabaliw ka na ng tuluyan. Inis na tumayo si Elmo at mahigpit na hinawakan ang braso ni Kate. Hindi na ako nakikipaglaro sa'yo, Kate. Madinaw wika niya dito. Huwag mong sabihin na gusto mo na ako. Binitawan niya si Kate dahil sa sinabi nito sa kanya. Hindi kita gusto at malabong mangyari yon. Ginagawa ko lang ito dahil sa utos ni Mommy. Wika ni Elmo habang napakunot ang noo ni Kate. 10 taon. Kailangan kong pakisamahan ka sa loob ng 10 taon. At kapag tapos na yon, malaya ka na, Kate. Muling wika niya habang naupo sa survival chair niya. Napakuyom naman ng kamao si Kate dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Bakit kailangan ko pang maghintay ng 10 taon, Elmo? Mas lalo lang natin pinapahirapan ng isa't isa. Hindi ko alam at wala akong balak na suwayin ng mami ko. Huwag kang mag-alala, hindi naman ikaw ang tipo ng babaeng magugustuhan at ihaharap ko sa altar. Ngiting wika ni Elmo sa kanya. Sa inis ni Kate ay tumayo ito at tinungo ang pinto. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Kunot noon na tanong niya dito. Hindi, at hindi ko rin sinabi na makikinig ako sa'yo. Maldita na wika ni Kate sa kanya at binagsak nito ang pinto. Inis na hinampas ni Elmo ang mesa niya dahil sa galit. Ang akala niya ay masasaktan niya si Kate dahil sa sinabi niya dito. At akala niya ay iiyak ito pero nagkamali siya. Sundan niyo siya at huwag niyong hahayaan na mawala siya sa paningin niyo. Wika niya sa kanyang tauhan sa phone. Ramdam pa rin ni Elmo na may tinatago si Kate sa kanya kaya itong gusto niyang malaman. Napakunot ang noon ni Elmo habang napatingin sa picture na pinadala ng tauhan niya. Sinasabi ko na nga bang may anak ka? Wika niya habang tinititigan ang picture ni Kate na namimili ng damit ng mga bata. Kinuha niya rin ang susi niya at agad na pinuntahan ang kinaroroonan ni Kate. Gusto niya na siya mismong makakita sa anak nito. Nasaan na siya? Tanong niya sa tauhan niya nang marating niya ang parking lot ng mall. Ayun po sir, palabas na po. Turo sa kanya ng kanyang tauhan kaya napakunot ang noon niya nang makita ang kotse. Akala ko ba binenta niya na yan? Taka na wika ni Elmo habang sinimulan nilang sundan ang kotse. Bakit sa ampunan? Dito niya ba dinalang anak niya? Kaya ba hindi ko tumahanap? Lumabas si Elmo sa kotse at pumasok sa loob ng ampunan. Hinahanap niya si Kate sa loob pero hindi niya to nakita. Ano pong kailangan niya, sir? Tanong ng isang babae sa kanya. Nasaan na yung babaeng pumasok kanina dito? Tanong niya rito habang palingalinga siya. Si Ma'am Ashley Kate po ba? Iting sagot ng babae sa kanya kaya tumango siya dito. Nandun po sa opisina. Napakunot ang noon ni Elmo dahil sa sinabi ng babae. Opisina? Opo sir, sa opisina niya po. Siya bang may-ari nito? Opo sir. 2 po sila. 2? Puntahan niyo na lang po siya, sir. Tumango si Elmo at tinungong isang silid na tinuro ng babae sa kanya. Surprise! Gulat na napatingin si Kate kay Elmo habang nasa pinto ito.
Anong ginagawa mo dito? Sinundan ka. Ngiting wika ni Elmo habang umupo sa kanyang harapan. Malawak naman na napangiti si Kate sa kanya kaya unti-unti nang nawala ang ngiti niya sa kanyang labi. Tumayo si Kate at lumapit ito sa kanya. Lagi mo ba talaga akong namimiss, Elmo? Wika nito habang umupo bigla sa kanyang kandungan. Namilog ang mga mata ni Elmo dahil sa ginawa ni Kate sa kanya. Bakit bigla ka yatang natulala, Elmo? Hindi mo ba ito na-miss? Wika ni Kate at biglang dinilaan ang leeg ni Elmo. Napakuyom ang kamao ni Elmo habang ang mga mata niya ay napapatirik. Ganito dumilang isang aswang, Elmo. Ngising wika ni Kate habang giniling tong kanyang balakang. Kaya natatamaan ng umbok sa kanyang hita. Shit! Gusto mang patigilin ni Elmo si Kate pero hindi niya magawa dahil nadadala na siya sa ginawa ni Kate. Hindi ka na ba natatakot sa akin, Elmo? Agad na umiling si Elmo at nang papasukin na ni Elmo, agad siyang nagulat nang mapatingin kay Kate. Nang bigla na lang siya nitong tinulak. Bakit? Saglit lang, iihi lang ako, wika ni Kate. Ano ba naman yan? Yamot na wika ni Elmo. Bilisan mo, baka lilit na ulit to. Malakas na sigaw niya habang lumabas si Kate sa pinto. Naisipan ni Elmo na umupo na muna sa sofa. Panay rin ang pagtingin niya sa pinto dahil napapansin niya na matagal si Kate. Bakit ba ang tagal niya? Inis na wika ni Elmo dahil sumasakit na ng hustong puso niya. Shit! Tumayo siya at tinung ang pinto. Balak niya nang sundan na lang si Kate dahil sa sobrang sakit ng puso niya. Nasaan ang banyo dito? Tanong niya sa kanyang nakasalubong. Yun po sir, turo nito sa tapat kaya mabilis niyang itong tinungo. Kate, di ka pa rin ba tapos? Tanong niya habang kinatok ang pinto. Pero gulat siya na napatingin sa babaeng lumabas mula dito. May tao pa ba sa loob? Wala na po. O wala? Gulat na wika niya habang tumango ang babae sa kanya at mabilis siyang iniwan. Nasaan na siya? Mabilis na pinuntahan ni Elmo ang mga bodyguard niya at tinanong kung nasan si Kate. Kanina pa po siya umalis sir. Sinundan na rin po siya ng mga kasama namin. Ano? Inis na tinadyakan ni Elmo ang gulong ng kanyang kotse at mabilis na pinalabas ang ibang driver at bodyguard niya. Mga wala kayong silbi! Malakas na sigaw niya at mabilis na pinatakbo ang kotse. Nailing naman ang mga bodyguard niya at kaagad na sumakay sa isa pang kotse. Huminto si Elmo sa gilid ng kalsada dahil sumasakit pa rin ang puso niya. Agad niyang binuksan ng kanyang zipper at nilabas ang alaga niya. Shit! Mangiyak-ngiyak na hinawakan ng mahigpit ni Elmo ang alaga niya at gamit ang kanyang kamay itinaas baba niya to. Buong buhay niya ay ngayon niya lang ito ginawa. Hindi niya kasi matiis ang sakit ng kanyang puson dahil sa ginawang pambibiti ni Kate sa kanya. Hingal na hingal si Elmo matapos niyang mailabas ang init ng kanyang katawan. Kumuha rin siya ng tissue para linisin ang kanyang sarili. Pagbabayaran mo talaga tong ginawa mo sa akin, Kate. Humanda ka. Inis na wika ni Elmo habang muling pinasok ang alaga niya sa kanyang pantalon. Naisipan niya na umuwi sa bahay dahil ang sabi ng tauhan niya ay nasa bahay na si Kate. Elmo, wika ng kanyang ina matapos niyang sagutin ang tawag nito. Pumunta ka sa bahay. Bakit ma'am? Bakit ka ba nagtatanong? Bakit hindi ka nalang sumunod? Napahinga ng malalim si Elmo dahil sa sinabi ng kanyang ina. Hindi kasi pwede na humindi siya sa utos ni Shira. Gusto niya rin sana natignan kung anong ginagawa ni Kate pero hindi niya na ito masilip. Dahil kinuha na rin ito ang lahat ng CCTV camera na nilagay niya sa sulok ng buong bahay, lalo na sa kwarto ni Kate. Hininto niya na muna ang kanyang kotse at tinawag ang kanyang driver. Gusto niya na ito na munang mag-drive sa kotse. Habang binabaybay na nila ang daan patungo sa mansyon ng mga magulang niya, ay tinawagan niyang katulong nila. Gusto niya na ilipat nila ang kanyang mga gamit sa kwarto ni Kate dahil gusto niya na makasama siya sa isang kwarto. Ito rin ang naisip niya na paraan para makaganti kay Kate. Hello, wika nito sa kabilang linya. Ilipat mo ang mga gamit ko, wika niya habang napansin na natigilan na katulong. Sino to? Hindi mo ba ako nakikilala? Galit na tanong niya dito. Sir Elmo? Ako nga, bobo. Pero nandito po kayo. Natigilan si Elmo dahil sa sinabi ng katulong sa kanya. Anong nandyan? Huwag mo sabihin na nandyan ang kakambal ko.
Hindi po, kayo po talaga ang nandito, Sir Elmo. Nabitawan ni Elmo ang phone niya dahil sa sinabi ng katulong sa kanya. Agad na umuwi si Elmo dahil sa sinabi ng katulong niya sa kanya. Alam niya na si Elton ang nagpapanggap na siya dahil sa ginawa niya. Pero naisip niya kung bakit to gagawin ni Elton sa kanya. Isa pa, kilala ni Kate si Elton. Nang makarating sa bahay si Elmo ay kaagad nang hinanap ang sinabi ng katulong sa kanya. Pero ang sabi nito ay mabilis nung umalis matapos nung tanungin ng katulong nila. Nasaan si Kate? Tanong niya dito. Nandun sa kwarto niya po, sir. Sagot sa kanya na katulong, kaya pinuntahan niya ito. Sino yung pumunta dito? Tanong niya matapos buksan ni Kate ang pinto. Kamukha mo lang yun, iting wika ni Kate sa kanya. Kamukha? Ano kamukha? Hindi mo ba alam na isa lang ang kamukha ko at yun ang kakambal ko? Malay ko ba kung marami kayong kamukha at pwede ba Elmo, umalis ka na dahil gusto ko magpahinga. Magpahinga? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Natatawa na tanong ni Kate sa kanya. Sa tingin mo, papayag ako na gano'n na lang ang gagawin mo sa akin? Wika ni Elmo habang pumasok sa loob ng kwarto ni Kate. Wala ako sa mood, Elmo, kaya pwede ba umali? Natigilan si Kate at namilog ang mga mata niya nang bigla na lang siyang siilin ng halik ni Elmo. Pilit ni Kate na tinulak si Elmo pero sadyang malakas to. Huwag ka nang pumalag pa, ngising wika ni Elmo sa kanya. Elmo! Sigaw ni Kate pero kagad na hinawakan ni Elmo ang isang kamay ni Kate. Elmo, ano ba? Pilit na nilabanan ni Kate ang nararamdaman niya para hindi madala sa ginawa ni Elmo. Pero sadyang hindi niya malabanan ang pinapalasap ni Elmo sa kanya. Nang mapansin ni Elmo na nadadala na si Kate sa ginawa niya ay agad niyang pinunit ang suot na damit nito. Gulat na napatingin si Kate kay Elmo dahil sa ginawa nito. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Elmo sa kanya. Masarap, hindi ba? Ngising wika ni Elmo at tumalakak to. Walang hiya ka talaga, Elmo! Inisasigaw ni Kate sa kanya. Pakanta-kanta naman si Elmo habang bumaba ng hagdan. Tuwang-tuwa siya sa ginawa niya kay Kate. Akala niya talaga hindi ako gaganti sa kanya. Ngiting wika niya. Bigla namang nawala ang ngiti sa labi ni Elmo na makarating siya sa pinto nila. Napatingin siya muli sa itaas at tinignan ng kwarto ni Kate. Naisipan ni Elmo na magtago sa kortina upang manmanon niya si Kate. Gusto niyang malaman kung anong sikreto nito at kung bakit bigla na lang itong nawawala sa tuwing pumupunta ito sa likod ng pinto. Nayayamot na si Elmo dahil sumasakit ng mga paa niya. Kanina pa kasi siya nakatayo at hindi pa rin lumalabas si Kate. Naisipan na niyang lumabas dahil hindi na niya kayang tumayo pa ng matagal, pero natigilan siya nang marinig ang boses ni Kate. Huwag kang mag-alala, pupunta na ako, malambing na wika ni Kate. Napakunot naman ang noo ni Elmo dahil sa kanyang narinig. Damn, sinabi ko na nga ba, may lalaki nga siya. Mahina na wika niya. Dahan-dahan na sinilip ni Elmo si Kate at nakita nga niya na pumunta to sa likod ng pinto. Gulat siyang napatingin na bigla na lang may butas na lumabas sa ilalim ng sahig. Sinasabi ko na nga ba, mabilis na lumabas siya Elmo pero wala na si Kate at ang butas na nakita niya kanina. Shit, bakit hindi nila nakita yon? Dali-dali siyang umakyat sa kwarto ni Kate at binalikan doon ang kanyang phone. Nang makuha niya to ay kaagad na tinawagan ng kakambal niyang si Elton. Ano na naman bro? Pumunta ka dito. Bakit na naman ba? Hindi mo ba alam na busy ako? Wala akong pakialam bro, basta puntahan mo na ako sa bahay. Ngayon na, wika niya at pinatay ang tawag. Nasa likod lang siya ng pinto at binantayan to kung kailan tumuling bubukas. Kung ano-ano na rin ang ginawa niya para lumabas ang butas kanina pero wala pa rin. Ano na naman bang problema mo Elmo? Kunot noon na wika ni Elton habang pinapalapit to kay Elmo. Bro, may butas dito. Turo niya sa sahig. Lalong napakunot ang noon ni Elton dahil sa narinig niya mula kay Elmo. Ano ba yung pinagsasabi mo? Anong butas? Dito nga. Nakita ko si Kate. Pumunta siya dito kanina at bigla na lang may lumabas na butas dito. Turo niya sa kinatatayuan niya. Pero nasan? Wala naman ako nakikita. Meron nga. Hindi ko lang nakita kung anong ginawa niya at kung bakit napalabas niyang butas kanina. Saglit, tatawagan ko mga tauhan ko. Pero teka lang, hindi ba pinatingnan mo na to? Oo, at wala silang nakita. Hindi kaya imagination mo lang yon? Bro, hindi ako lasing. Tsk, sige, tatawagan ko mga tauhan kong engineer.
Hindi pa rin mapakali si Elmo habang naghihintay ng mga taong tinawagan ni Elton. Gustong-gusto na niyang mabuksan ang butas na nakita niya kanina. Naiinis din siya sa sarili niya dahil sa katangahan niya. Ang akala niya noon ay may kapangyarihan si Kate dahil sa bigla nitong pagkawala at biglang pagsulpot nito sa likuran ng pinto. Pero mali pala siya dahil may nakatago pala talaga doon na butas. Maupo ka nga, inis na wika ni Elton sa kanya dahil nahihilo na ito sa ginawa ni Elmo. Kanina pa kasi ito pabalik-balik sa paglalakad sa harapan niya. Tsk, hindi ko talaga akalain na nagawa kong linlangin ni Kate, bro. Wika niya at umupo. Nakahanap ka na talaga ng katapat mo, Elmo. Isa pa, ngayong alam mo nang hindi ikaw ang pinakatuso sa lahat. Natatawa na wika ni Elton sa kanya, kaya dumilim ang mukha niya. Noon kasi ay lagi ang nanlalamang at walang pang babaeng kumakalaban sa kanya. Lahat sila ay luhaan na lumalayo sa kanya, kaya hindi niya akalain na kaya siyang paglaruan ni Kate. Sir Elton, nabuksan na namin. Mabilis na tumayo si Elmo dahil sa narinig niya. Gulat din siyang napatingin sa butas nang makitang may hagdanan to. Pasukin niyo, wika ni Elton sa kanyang mga tauhan. Saglit lang, susama ako, wika ni Elmo at nauna itong bumaba. Hindi makapaniwala si Elmo sa nakita niya. Hindi niya akalain na may secret tunnel ang ilalim ng bahay nila. Hindi rin nakakatakot ang daan dahil marami itong ilaw. Sino bang gumawa ng bahay niyo? Tanong sa kanya ni Elton dahil naku-curious din siya sa kanyang nakita. Hindi ko alam bro, dahil ikaw nagbigay ng susi sa akin ng bahay na to. Wika niya habang napahinto sila nang may makita silang isang pinto. Ano pang hinihintay mo? Buksan mo na, wika ni Elton. Kaya agad na binuksan ni Elmo ang pinto na nasa harapan nila. Nagkatinginan naman sila sa kanilang nakita nang mabuksan niya ang pinto.